May isang lalaking gigising tuwing umaga, pupunta sa kanyang bintana at magsasalita ng malakas. Akala ng mga kapitbahay niya ay nababaliw na siya, ngunit sa loob ng isang taon ay nakalaya na siya sa kanyang mga utang, na itama ang isang sirang pagsasama at nakakuha ng trabahong hindi niya dapat makuha. Hindi niya kinausap ang sarili niya, ginawa niya ng eksakto ang sinasabi sa atin ng Biblia. May pangalan ng ginawa ng lalaking ito at nakasulat iyon sa buong Biblia mo. Pagtatapak, pag-amin mula sa Biblia. Hindi ang kanyang kasalanan, kundi ang salita ng Diyos ang ipinapahayag. Sabi sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, ang pananampalataya ay mula sa pakikinig. Hindi nito sinasabing sa pagbabasa ito dumarating, kundi sa pakikinig. At dito, ito nagiging interesante. Aling boses ang madalas mong naririnig araw-araw? Sarili mo? Kaya kapag binibigas mo ng malakas ang salita ng Diyos, literal mong pinapalago ang sarili mong pananampalataya sa bawat pagkakataon. Pinoprograma mo ang iyong isipan gamit ng katotohanan. Nilulunod mo ang bawat kasinungalingang ibinubulong ng kaaway at pinapalitan ito ng isang bagay na hindi masisira. Andaan mo yan, sa mga bilang 13, nagpadala si Moises ng 12 espiya sa lupang pangako. Parehong bansa, parehong mga higante, parehong misyon. Ngunit 10 sa kanila ang bumalik at nagsabi, para kaming mga balang sa aming sariling paningin. Mga balang. Idineklara nila ang kanilang pagkatalo at iyon mismo ang kanilang natanggap. Hindi sila kailanman nakapasok sa bansa. Pero may iba pang sinabi si Caleb. At tayo'y umahon at ating ariin ang lupain, sapagkat tiyak na kaya nating ariin iyon. Ang parehong mga higante, ibang pagamin. At pumasok si Caleb. Hindi neutral ang bibig mo. Araw-araw siyang gumagawa para sa iyo o laban sa iyo. Dito pumapasok ang kahalagahan ng 5 minuto. Hindi ito sa haba, kundi sa consistency. Di kailangan ng 1 oras o degree sa teolohiya. Sapat na ang 5 minutong focus at handang puso. Ganito ang hitsura nito sa konkretong paraan. Gigising ka, uupo ka, at bago pa man makapagsalita ang mundo, magsasalita ka na. Halimbawa, sinasabi mo, ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan. Sino dapat kong katakutan? Wait, 27 siya. Malakas, mabagal, na parang kumbinsido ka, dahil oo nga, hindi mo na kino-question kung totoong ka. Ipinapahayag mo na ito ay totoo, ganun na ang ginawa ni Jesus. Nang salakayin siya ng dyablo sa disyerto gamit ang 3 tukso, hindi na nakipagtalo si Jesus. Hindi siya nakipag-debate. Wala siyang inigugin. Sa bawat pagkakataong binubukan niya ang kanyang bibig at sinasabing, nasusulat? Mateo 4:4, Mateo 4:7, at Mateo 4:10. 3 pag-atake, 3 pag-amin at umalis ang dyablo. Ito ang iyong huwaran. Kapag lumilitaw ang takot, nasusulat, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot. 2 Timoteo 1:7. Kapag may pangangailangan, nasusulat, ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Mga taga-Pilipos 4:9. Kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat, nasusulat, ako'y kahanga-hanga ang pagkakagawa. Awit 139:14. Hindi mo sinasabi ang mga bagay na ito para kumbinsihin ng Diyos. Alam na ng Diyos ang katotohanan. Sinasabi mo ang mga ito para kumbinsihin ang iyong sarili at para ipaalala sa kalaban kung alin teritoryo ang hindi niya maaring hawakan. Narito ang isang bagay na magpapaniti sa iyo. Ayon sa Kawikaan Kapitulo 18, versikulo 21, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at kakainin ng mga nagmamahal dito ang bunga nito. Kaya ang tanong ay, ano ang iyong itinatanim? Karamihan sa mga tao ay nagtatanim ng mga damo nang hindi namamalayan. Sobrang stress na ako. Walang nangyayari sa akin. Hindi na ako makakalabas dito. Hindi yan pagpapakumbabara. Panahon na ng anihan, kakainin mo yan. Pero baliktarin mo. 5 minuto sa isang araw nang ako ay pinagpala, ang Diyos nang bahala dito. Nagbabago ako ng pabor. At ibang-iba ang itinatanim mo. At ang bunga ay laging dumarating kung hindi ka susuko bago ang anihan. Narito ang 3 kumpisal na maaari mong simulan bukas. Ako ang ulo, hindi ang buntot. Sa itaas, hindi sa ibaba. Deuteronomio 28:13, sapagkat walang imposible sa Diyos. Lucas 1:37, hindi ako mamamatay kundi mabubuhay at ipapahayag ko ang mga gawa ng Panginoon. Awit 118:17, 5 minuto, 3 talata. Iyan lang. Narito ang hamon. Bukas na umaga, bago pa man maayos na madampi ng iyong mga paa ang lupa, ibuka ang iyong bibig at magsalita. Walang mahabang panalangin, walang sermon, itong 3 bersikulo lang. 5 minuto? Yun lang. Sapagkat ang mga pader ng Jericho ay hindi bumagsak sa isang araw,
kundi bumagsak ang mga ito sa takdang panahon. At ang iyong tagumpay ay darating din sa takdang panahon. Kailangan mo lang magpatuloy sa pagmarsa. Ang kaaway ay hindi natatakot sa sinumang Kristiyanong nakakaalam ng salita. Natatakot siya na baka may Kristiyanong magsasabi nito. Kaya buksan mo ang iyong bibig. Kailangang tumugon ang iyong sitwasyon dahil hindi ang iyong salita ang iyong sinasalita. Ito ay salita ng Diyos at ang kanyang salita ay hindi kailanman bumabalik na walang laman. Sinasabi sa Isaias 55:11, "Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin ng walang laman." Simulan bukas, 5 minuto. Tingnan ang mangyayari. Kung may kailangang makarinig nito, i-share ito sa kanila. Mag-subscribe na sa aking YouTube channel para sa iba pang katulad na content.